The very special guest this morning, Competent District Supervisor Manuela Moneva Sorupia, ma'am. Ever supportive Barangay LGU Paris chaired by Honorable Alan Marcha Masibay Sr. with our supportive Education Committee Chairman Honorable Sherry Hainer Galisa, and also our Kagawad Honorable Sabino Kahis, PTA officials led by Chairperson Christine Marie Rivera Hordista, brilliant head of school, Ma'am J. Ann Hordista Batilo, hardworking teachers, proud parents, active pupils, visitors, ladies and gentlemen, good morning. It is my distinct honor and privilege to introduce to you our keynote speaker for this momentous occasion. Today, we have the exceptional opportunity to hear from an individual whose life and career have been marked by remarkable achievements, unwavering dedication, and a profound commitment to making a difference in the world. Our speaker is the youngest son in the family of Mr. Anisito Panya Sr. and Evelyn Matunog Panya. He graduated from this school, Lapan Elementary School, year 2008 as a valedictorian. He finished the secondary level at Paris National High School, being a third honorable mention. A graduate of University of Southern Mindanao, Kidapawan City Campus, year 2017, with a degree in Bachelor of Science and Mechanical Engineering. After a year, he passed the Mechanical Engineering Licensure Examination at Cebu City. His first job was as an ANAS Breeder Incorporation at Davao City as Production Supervisor, Pollution Control Officer Practitioner. The second job at Semirara Mining and Power Corporation as Engineer 1. At present, he is a permanent employee of Metro Kidapawan Water District as an administrative aide to Engineering Aid B. Today, as you prepare to embark on your unique path, we are privileged to hear from someone who exemplifies the value of hard work, integrity, and service. His journey is a testament to what one can achieve through determination, vision, and relentless pursuit of excellence. So without further ado, please join me in giving a warm welcome to our keynote speaker, Engineer Anisito Matunog Panya Jr. Thank you, Ma'am Elvis. To our school's division superintendent, Sir Miguel P. Villan Jr. specified. Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Jasmine P. Isla. To our District 2 Public Schools District Supervisor, Ma'am Manuela M. Sorupia, Ma'am. To the BLGU officials of Perez headed by Honorable Alan M. Masiba Sr. together with Kagawad Adim, Kagawad Hainar, and Kagawad Kahis. To the school head of Lapan Elementary School headed by Ma'am J. H. Batilo, Ma'am. To the faculty and staff, to the parents, and to our dear graduates, good morning. Good morning, graduates. Today, we are celebrating the 20th graduation and 14th moving up ceremony with the theme Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Graduation marks a significant milestone in our journey, propelling us toward our cherished life goals, and it is a fruit of hard work and perseverance. I am congratulating you graduates nga isa mo sa mga kabataang Pilipino nga
kini mao'y unang lakang o preparasyon para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Dili man na sinati sa karon ang mga epekto pan in the long run, makaingon mo sa inyong tagsa-tagsang kaugalingon nga bisan sa gagmayng butang naapoday ko'y naambag sa atong lipunan. Wata kabalo sa kini nga batch 2024 nga madungag na usa ka professional diri sa atong sitio or sa atong barangay. Wata kabalo kini nga batch na po'y mahimong engineer, maestra, army o bisan unsa nga matang sa profesyon. Kini usa kadakong garbo nga walay madako or magamay, being a good citizen sa atong barangay o sa atong lipunan, usa kini kadakong tabang alang sa atong kalambuan sa komunidad. Sa ika-20th graduation ceremony niining tulonghaan, ubay-ubay na usab ang mga nagmalampuson ug na mamahimong profesional na mga kabataan. Aniya man kita sa bukid nga bahin, dili kini rason nga dili kita makahatag or makaproduce og dekalidad o competitive na mga estudyante. O syempre kadaghanan sa atoa anak usab sa mag-uuma nga adlaw-adlaw gapaningkamot aron makakaon ang pamilya ug ang mga anak makaeskwela. Usa kini kadakong hagit kanatong mga kabatan-unan nga atong masuklian ang atong ginikanan sa pangasingot nga niagas sa ilang mga kalawasan pinaagi sa pag-ugmad sa kabukiran. Bisan ako mapasigarbuhon nga usa ka anak sa mag-uuma. Ang atong ginikanan usa ka rubber farmer ug igo-igo ra jud ang income sa matag adlaw. Kini ang income para sa among pamilya ug ang pagpag-eskwela sa among tulo ka manag-igsoon. Ingon gani sa kanta, mahirap ang maging mahirap. Pero way laing handom ang among amahan o ginahan, kundi kaming tulong magmalampuson, inubanan sa pagampo sa labawng makagagahong. During sa akong elementarya, diri sa Lapad Elementary School, actually napa ko'y maestra diri, Eileen Linis, grade 6 na go, teacher. Lisod siya in terms sa financial, kay kabuluman ta mag-uuma, kung di ka magkugi, wapod kay maani sa ulahi. Apan kini mga butanga, dili rason na dili magmalipayon. Perming pagsalig sa Ginoo lang gihapon, panaghiusa sa pamilya aron magmaligon. Usahay dili malikayan nga naay mga adlaw nga walay mahatag nga balon. Pag-research ang akong ginikanan, apan dili kinibabag para dili na mosulod o kabalugo sa atong graduates na po'y nakarelate aning sitwasyon. Importante na ay bulad o kanon nga giputos sa dahon. Mao ni kasagaran sa una, dahon sa saging ang balunan, pero bunal lang gihapon. Padayon lang perme sa pagabante aron makabuot ang handom sa kinabuhi. O bahalag usahay ang tiyan magdaguok basta perming busog ang utok. Busog sa kaalam nga gitudlo sa eskwelahan. Sa una, kini di jud ako makalimtan. Ako lang nahinumduman kung honor ka dire iniining tuloghaan. Oblige or kinahanglan kang muhatag isa ka manok. Pero kaluyan po usab sa unong katuig na po dire sa elementary, unong po ka manok kung nahatag. Loy king manok na ang ginikanan. Apan kini wala na mo isipan nga negatibo. Imbes amo kining isip pagpasalamat sa among nakatunan dining tulunghaan. Sa pagtuntong nako sa high school, sagol-sagol na ang emosyon. Dili malikayan ang kulba kay bago ang environment, bagong mga classmates ug dugang mga higala syempre. Og expected na lisod-lisod na ang mga leksyon. Apan kining tanan imo ra jud di ay malagpasan kung magkugi lang ka. Ayaw huna-huna
nga basig di nimo kaya ang isipa unsaon nimo pagsulbad ni anang matanga. Dili lalim during high school kay do na jud competition in terms sa academic. O syempre kita di pud malupig ning kamot ginagmay o sa sa pagpanikamot wa pud biya natagak sa top 10 kaluyan. Ingon sila sa high school daghan daw mga butak ingon imong masinati kay human sa upat ka tuig wa na mo kabalo o wala mo kabalo asa ibutang sa Ginoo kay magabulag-bulag na mo after graduation ang uban bisa nga pagkabalo kung asa sila mag-college. So ang imong classmates sa high school dili na pud mo na classmates sa college. Maong graduate solita o kamo na mag high school kay pagabot ninyo sa college di na pareho. Paningkamot jud mo kay kana inyong pundasyon pag-abot sa inyong college. Kay kita uyamot man so naningkamot ko og apply sa scholarship samtang nag-eskwela pa ko sa 4th year high school aron ini college dili ra kayo mabugatan ang akong ginikanan in terms sa tuition fee. So kamo graduates dili gid rason nga dili mag-college nang uban dili lang ko mag-college kay walay kwarta. Pero dili ka na rason daghang scholarship ang atong gobyerno na pwede applyan ang imuha lang is ang kugihan ka lang mag-apply. So pagtuntong na ko og college mao na din kini ang exciting part kumbaga mao ni ang crucial part sa imong kinabuhi. Mo decide na ka kung unsa imong gustong mamahimong ikaw pag-abot sa panahon. So ako damha napadpad ug nikuha ko sa kursong Mechanical Engineering sa University of Southern Mindanao, Kidapawan City Campus. Wa pud ko na-expect during high school kating murag bugo-bugo pud mathematics pud. Kay expected ang engineering daghan siya mathematics. So ang tanan di ay mahibaw-an ra nimo kung magkugi ra kag study. Wala gi imposible. Sa engineering manggod kung makaloy-an ka guwa kay bagsak, first year summer or bakasyon, libre ka na, pwede ka mangitag trabaho. Kay para sa ako, aron dili masayang ang panahon, first year summer or bakasyon, nang-apply ko part-time job sa unang sulod na ko sa pagka-dishwasher sa karinderya sa Atbang Sagaysano. So, ano to, dakong tabang, kaya pag-abot og second year, first sem, na ko'y magamit para pang allowance o ang tuition fee, okay naman, covered man sa scholarship. Then, sa ikaduhang bakasyon, second year summer, so, nakatrabaho po ko ila Ma'am LV sa iyang papa sa Bansuhan. Modo, kaning pag-umag yun yung panarbaho, naka-income po yun mo itong gigamit po sa third year college niya ko. Then sa third year bakasyon ako, nag-open man ang USM-KCC para sa SPES or Special Program for Employment of Students. So mo kato ang akong mga kaagi during bakasyon sa college kaya next year sa 4th year o 5th year di naman pwede kaya na naman ang OJT o dapat focus na kasi mo study. So kining tanan kaluyan sa Ginoo ako bayang nalampasan pinaagi sa pagpaningkamot by God's will ni graduate ko on time 5 years sa Mechanical Engineering. Pagkahuman ana nangandam na pud para sa board exam. Sawa pa nagsugod among board exam or review sa Cebu, nagkadiin na pangita ang akong giliganan kung asa makahulam og kwarta. So, moto, namang po yung mga mayong tao nga napahuwak. During review na ako sa Cebu, wa ko ilaing ginahuna-huna, kundi ang makapasa. Aron worth it ang gasto sa giliganan, kay ilalim ang gasto hulbaya, dilid wala ra gipamunit ang kwarta. So, buutan kayo ang Ginoo kay during sa akong board examination na yun, February 2018, kuwara po ba ako kulbay? So, pagkumuan sa akong board exam, so, kabulong ka sa imong result, so, kampante ra ka nga, pasa ka. Actually, pagkumuan o board exam, after
pag-ugma ni uli ko diri sa Kidapawan. Nya kana nga panahon wala pa internet sa balay. So paggawa sa result kung balo ang akong classmate rin pabulo sa kuha nga mapasa na dego. So dako kayong pasalamat sa Ginoo. So kamo mga graduates gamay tambag lamang kini. Perming ibutang sa alimpatagan o dili kalimtan nya dili babag ang kapobrehon aron dili magmalampuson. Kinahanglan lang jud sa pagkugis sa tanang butang aron makabuot kung unsa man imong ginamithi sa kinabuhi. Ayaw ikaw ulaw ang kapobrehon, mas maulaw ka kung ikaw magpakaaron ingnon. Sa panahon karon, privilege na kaayo kita na adunay mga programa ang gobyerno aron kita matabangan sa pag-eskwela. Halimbawa na diha ang 4Ps o ang Patawid Pamilyang Pilipino program, dako kining tabang sa mga natong mga kabos. Naapod usab kung kugihan lang jud ka, naapod usab ang mga scholarship nga dakong tabang sa college kung mag-college na kapuhon aron dili na ka problema sa galastuhanan. Kung magkulang ba yun, kung pitos yun, pwede ka mag part-time or maging working student. Time management lang yan ang diskarte. So, sagad sa atong makita karon sa social media platform, ang debatihan yun kung asay mas pabor, diploma ba o diskarte. Para manggod sa akuha, mas lamang or why makalupig kung ano na kay diploma. Samtang wa pa kay diploma, gamitig diskarte aron makabot nimo ang diploma. Kay kung bisan asa man ka mapadpad, kung halimbawa kung asa man ka mapadpad, aduna kay credentials na mapakita. Samara na sa yuta kung na kay titulo, halino dali ra ka mahalin. So mas kuya jud na kay diploma pa ubanan pagyud sa imong diskarte kini mas mapadali ang imong pag-asenso sa kinabuhi. Abig salute pud usab sa mga magtutudlo nga bisan sa mga banta sa kalusugan during pandemic or sa COVID-19 that time. Wala gid mo nawad-an og gana nga padayon gihapon sa pagserbisyo alang sa atong mga estudyante. Salamat ma'am sir. Sa mga ginikanan usab, permi natong suportaan ang atong mga kabataan kung unsa man ang ilang handom sa kinabuhi. Permi silang biyahan og maymayan aron sa kanunay sa tarong nga dalan sila mag-agi. Kabalo man kita ang kalampusan sa atong mga anak. Dakong kadaugan pod usab sa atong mga tagsa-tagsang kagilikyanan. Ayaw una-una ang kalisod. Huna-huna ang saon nimo paglingkawas niya ng kalisod. Ingon gani sa meme sa Facebook, kung unsa man imong ginatubang nga problema karon, talik disa kay aron din mo makita. So sa mga graduates karong taknaa, nalang koy hangyo palihog lingiya ang imong ginikanan, mama ug papa, ug sampita ang pulong, pa daghan kayong salamat. Ora ba pa nagpasalamat ng mga graduates? Sa pag-usap, daghang salamat. Congratulations, graduates. Thank you, Engineer Panya, for the very inviting message to our graduates. Indeed, you are worthy to be emulated by the next batch of graduates. To express our gratitude, may we call in our school head and the district supervisor to present the token of appreciation to our keynote speaker and alumnus. May I read to you the citation of the certificate.